Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 2:11 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Miyerkules edisyon kita, Setyembre 17, tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ini ang inyo alagad kag anchorman, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Lupod kita sa bunga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sensya gid no sa tingog ta. Naigo kita sang trangkaso. Pero padayon kita sa pag-alagad sa inyo, paghatag sa mga balita kay impormasyon ninyo dapat mahibalungan. Sa aton nga pagpangalagad, ila sa mga balita nga patpaton naton subong nga hapon, mga kabyanan ining mga lugar nga baha, mga lugar nga apektado sa wala untat nga pag-ulan. Way mangani kita direkta nga naapektuhan diri sa Iloilo, pero damo idyang naapektuhan sa wala untat nga pag-ulan. Ito yung mga flood control project sa inyong lugar, abi-abi. Kasi pwede ka mo dira ka post sa aton nga live. Pwede ka mo ka-comment dira. Kung may flood control project dira sa inyong lugar, pwede nyo ma-send ang litrato di nina nga lugar. Kag kung nagabulig man, o basi nga nagabulig para nga magdugang ang baha, pwede nyo man ma-post para nga makamusta tabi ang Department of Public Works and Highways kung anong masiling nila sini. Masubo gid yan, no? Kay maiban gid yan ang project yan, o hausaw bla. O gid sang mihura. Hindi naton gusto nga amo nang matabo diri sa aton, amo na nga dapat kung may mga gusto kamo dira nga ipalabot ng mga reklamo sa nasiling ko sa inyo, pwede gid kamo ka-comment dira. Pero kung gusto niyo hindi kamo ma-identify, message kamo sa page naton sa Radyo Pilipinas ukon sa sumbong sa Pangulo. Mga kabyanan, ang 301st Infantry Bayanihan Brigade may mga disturbing evidence of sexual exploitation in CPP-NPA ranks na gusto nila ma-uncover. Inibangod siyang recent nga encounter sa tunga sang NPA kag Philippine Army sa Lahog Tapas Capiz. Isa ka miyembro sang NPA sa kababaying rebelde ang napatay. May mga nakumpiska nga war materials, may M16 man nga na-recover, ammunitions kag other war items, kag supply sang pregnancy prevention pills. Suno sa 301st Infantry Brigade, this disturbing discovery
has raised urgent concerns about the ongoing exploitation ng mga kababainhan, partikular ang mga babae nga recruits within the CPP-NPA ranks. Ang presensya sang pregnancy pills suno sa 301st Infantry Brigade in the personal belongings sang napatay nga rebelde points to a darker truth long whispered by former rebels and survivors of the armed movement. Mga kabiyanan, maka-attest kita sini kay one time na interview kita isa ka miyembro sang rebeldeng komunista, babae, bata pa. No, why pa gani to, wala pa siya gani legal age. Insaysay niya, experiensya niya, may mga amuna nga nagakatabo dira. Hindi mo to pwede mahambal nga himo-himo lang kay naghihibi ang bata. Amo na. Tapos, mga recruit pa kamo da, tuntuhon yung mga tao. Tapos targeton nyo ng mga vulnerable nga mga sektor para nga magsulod sa grupo nyo. Tapos, ay nako. Ariyo, ang pila sa mga pinasaysay sa mga former rebels nga ang mga babayi are being used, manipulated, and abused by senior cadre commanders, often under the guise of revolutionary discipline and duty. Kanami sa ila, no? Muna nga nami ni nga may mga ginahimo ang Philippine Army nga mga pagpadulong sa mga eskwelahan, di ka mo dapat makulbaan na ginapadulungan ng lugar niyo sa mga Philippine Army, sa mga soldado. Dapat magpasalamat ka mo. Inabangod sila ang makahatag sang kasanagan sa sining mga ginahimo nga pagpatalang. Ariyo, pilaman sa mga testimonya sa mga former NPA members, female fighters are often coerced into sexual relationships, stripped of their rights and dignity, and subjected to a culture where speaking out means punishment or worse. Ang paggamit ng birth control is reportedly widespread among female fighters to prevent pregnancies that might disrupt their combat roles or reveal the internal sexual abuse rampant within the insurgent camps. Grabe, no? Abi ko, pagpangilkil ang ilagid siniya nga forte, pati amo ni muna ang mga kauturan ta sa kabukiran. Maghalong gid kamo. Maghalong gid. 19 minutos makaligat sa takna nga alas 2 sa hapon ang sugpunan ta pa, no? Ang karon ang pila pagid sa mga detalye nga nakuha naton sa sining natabo nga enkwentro sa Lahog Tapas Capiz. Mga kabiyanan, ang MDRRMO Tubungan naka-alerto man sa sining malain nga tiyempo. Kaya ti ang banwas ang Tubungan base sa MGB, 94% sang ilang ka barangayan susceptible sa landslide kag baha. Na-interview naton ang hepe nila, no, sa MDRRMO, si Sir Zoilo Gargaritano. Tagti suno siya 24/7 ang pagbantay sa MDRRMO para makarespond gilayon sa mga insidente sa barangay. So arin na ipabati naton sa inyo ang interview ta kay Sir Zoilo Gargaritano. Mga kabiyanan, siya ni ang head sang MDRRMO Tubungan. Sir, no? Kamusta ang tiyempo dira subok sa Tubungan? Kamusta ang monitoring ninyo, sir, sa mga ginakapit ninyo landslide prone at mga flood prone areas? Subong sir, medyo
ano no, makulimlim ng kanila yung sa siguro medyo magandang ang ating sitwasyon rin. Pag may mga intermittent rain showers, no? Sang kagabi, no, mga tumanggabi, mga around 2 a.m. siguro, no, may heavy rain no? Yung ulan gabi. Okay. So may ano kanito, may isa ka landromic report sa isa ka barangay nga may isa ka pamilya na nag-evacuate na daw susceptible sa landslide ng ilang balay. Okay. Okay. Sa dino ng ano sir na barangay may nag-evacuate or less mga pila ini sila sir? Sa barangay Bagunanay, sang kagabi, no, mga tumanggabi, mga around 2 a.m. siguro, no, may heavy rain no, yung ulan gabi. Okay. So may ano kanito, may isa ka landromic report sa isa ka barangay nga may isa ka pamilya na nag-evacuate na daw susceptible sa landslide ng ilang balay. Okay. Okay. Sa dino ng ano sir na barangay may nag-evacuate or less mga pila ini sila sir? Sa barangay Bagunanay, so may lima kami membro ng pamilya. So nag-evacuate na silang barangay ano sila sa multipurpose center nila. Okay. So far sir, amo man lang na sa karon ang nag-evacuate sa Banwatan. Amo lang yung okay. Okay. Sir, nakita na ito ng video ni no, last week. Sa may landslide dira sa isa barangay man sir, lapit sa isa high school. Yung naton may baluan sir, anong mga actions taken sa mga landslide prone areas ninyo sir dira sa Banwasang Tubukan? So immediately no, natabo ko ang sitwasyon na may landslide so sa Tubang naging siyang barangay Lanag Norte, National High School. Ang barangay Lanag Norte, no, na bilang isa located sa medyo nabukid na tayong dito sa barangay, no. So during heavy rainfall, so mga mabastog na tagulan, no, may isa portion dito sa lupa na road, no. So ang lupa nagtabon sa Kanal Balacer. Kasi ang tubig na halin sa babaw nag-accumulate pala, so nagtipon ng tubig hasta na lang nagluwang itong lupa ang nagtabon sa kanal. Ito nag-awas sa sir sa kasada, no, sa Tubang mismo ang nag-accumulate. So normally, kung wala ka lang sa wala sa lugo na meron ba ng lupa, normal man ang tubig na ilog sa kanal. Okay. Sir, sa ano ka na mo ba sir ang mga lugar na kinatutupan ninyo sir sa Banwa kasi masiling natin landslide prone at flood prone? Dari sa Tubukan, no, ang sakto hasta ng ang landslide number 1 bakit ang flooding. So considering nga dari nga area sa Tubukan na mabukid kami, so 94% ang total area ang kagutaan naman daw nga nabigsa, no, medyo susceptible sa landslide na mabukid kami dito. Okay. So may mga bibigitong measures na kita ginagawa mo. Lumawa ng mga traffic protection, flood control. Okay. Ang ito na mibigit na ito ang protection natin. Okay. So sa karon sir, sa 94% kani, inyo ka mga mitigating measures na sila mga muning slow protection ng mga flood control projects na effective man ang ining mga mga structure dira sir? Oo, tama din sa sa mga tumulugo na binagdada pa ulit na mga bukid, no? So, ang mga talano na dahil mga medyo may risk pag-landslide, so, construct sa mga slow protection.
Okay. So, importante na naka-alerto man ng MDRRM o basta ngati, muli may malayo na siya po. Oo. 24/7 na mo din operation. Okay. Anong guidance mo, sir, sa mga kabaranggayan? Labi natin, kasi mo, halos tanandira lugar susceptible man sa sining landslide. Anong ang guidance mo, abising na? So, basta sir, ina-alert ko na nato ng barangay disaster risk reduction and management council, no? So, considering rin nga sa amon na sabi ang mga farm to market roads na kasi sa mga barangay, so medyo ang weeds na medyo matipid, no? So, during nga sa mga heavy rainfall, so may mga soil erosion na patago. So, sa before na mga soil buwa sa mga bagyo, so kita na, no? Natin ng mga kanal na pag-plug na to, may mga clearing kita na ginuno para nga rin pala na mag-ulan. So, ang sabi, aranas ng nalagayig, no? Batian si Sir Zoilo Gargaritano, ang chief sa MDRRMO Tubungan. Sige-sige ang information dissemination nila, no, sa mga kabarangayang i-check gid ang mga drainage. Kaya ti dapat tinuan gid. Hindi na paghulaton nga may lain na naman ng tsimpo kang magulang. Ang natabo to sang last week nga triple itong baskog ang ulan. Naglatumba tong mga motor. Pero after sa to, nagtawhay naman. Buloliga man to nila nga makakastro lupa. Nga nabukid nga daan yung lugar ng Tubungan. Sa mga wala pa makapadulong sa Tubungan, namin siguro nga makapulo pa masyar ka mo kung namin chimpo. Kaya namin isang view dito. Pero kung mag-ulante, medyo lang, ginakibang ka man. Pero may mga slope protection, flood control project sila. Amo na ang discuss man ni Sir Zoilo na tinakabulig sa ila. Bauti sa nauli, no? Di paano yung mga sa Bulacan, to yung okay kaya siyan kabilyaw ay. Pero namin ni kiti gin-emphasize ni Sir Zoilo nga para ma-mitigate ang ining mga epekto sang wala untat nga pag-ulan, landslide, baha, may mga slope protection sila kag flood control projects. Namin man nato kung makapamasyar kita, no? Para makita taman. Matapos ning Department of Public Works and Highways nga mga issue, ano ay ng sunod nga ahensya. Pero para sa akon, hindi pa pwede untataning DPWH. Flood control project pala ning inistoryahan tay. Wala pa ang mga dalan. Sa tuod lang sa dalan damo gidya balda. Muna nga dapat mausisa man And doon na notice na to no, wala katapusan malayang kayo dire, kayo dito. O ano gid wala kadugay ang isa ka project. Antes magba 3 tuig lang, 2 tuig or basi kada tuig. Hindi man. Kay na kita na tingala kitabla. Dugay-dugay dugay-dugay. Wala man na sa problema kung may kalayuhon di kinanglan, pero kung do kada tuig or kada lain naman yung istorya. Bantayan ta na ang iban pagit ng mga projects. Pero sa karon sa flood control pa lang kadako gid sang problema na dapat i-resolve. Sa Tubungan, no? Kaina sa Banwasang Tigbawan, kamusta dira sa mga taga Namukon Elementary School. Sus Mario Joseph, binaha ang eskwelahan si Ma'am Leonora Tulod. Leonora Nulod. Na-interview nakita na to ning video niya. Kag naistorya taman siya dati kamusta ta ma'am anong sitwasyon dira, no?
itiwaan ta nga mapakita man ang sitwasyon sa iyang classroom. Sus Mario Joseph. Baha ang mo. Mamangkot ko kundi nastang baha lapit na sa tuhod. Kag suno sa iya 18 gidya ka classroom sang ginsulod sang tubig baha. 5 ang labot tuhod ang baha. Nakabuta na gani si Mamo, ginasendan niya man kita isang litrato nga sus Mario Joseph ni. No kada baskog ulan amo ning sitwasyon sa Namukon. Pati ang gym nila baha man. Okay, so muna no. Why klase sa Namukon? Pero dapat ma-check man ni ang eskwelahan ni kado usually kada ulan amo ni kunong sitwasyon nila. Sa mga kauturan ta dira no, pwede gid kamo dira ka share man sa inyong sitwasyon kay inabi non ara. Vlogger man siguro si Mamo. Kamo ning sitwasyon no. Pero nami ni kay maka-raise kita sa awareness sa local government sa mga natungdan nga ahensya kung paano ini-resolbahon. Okay? Kaya ni motor bangka ning mga estudyante, tanaw ablaw, baha gid mga mayugid kay gin suspend ng classes. Pero timayo lang kayo, wala malabot ang mga equipment ni ma'am, mga gamit niya, mga papel. Siguro ang electric fan ganun, yung pasaka lang ni ma'am, oh. Yung pasaka niya lang. Mayo lang pag may mga tulungkuan kasi mabutang-budang mga gamit mo, mga learning materials ni ma'am. Mga nagalota ko na itong mga thinner na bla, siguro sa pinta. Sus. So, muna ang sitwasyon. Isa lang ni classroom pero may isa gid man ako nakita pagid ya. The same man sa Namukon, isa pagid ya ka nag-post man. Kabay pa nga matagaan man ni Talupangod sang banwa sang Tigbawan. I know responsive man ang banwa. Kaysa nakita naton may mga ginrespondihan sila nga mga pila ka insidente kay ina natumba nga puno, may ara man nga nagbalara nga mga layon sa isa ka dalan, di magyan ng dalan dasig man, may bako lang nga nagkakas after pila ka minutes na passable naman ang dalan. So muna ang gina-experiensya sa mga kauturan ta kada nga wala untat ang pagulan, and we hope no nga matapos lang ning issue bala sa flood control kagti hasta sa magbalik ang kumpiyansa sa pumuluyo sa sining mga projects. This time, kuwaunta ang report no, sa Iloilo City Hall. May Transport Alliance meeting. I believe para ini sa Domingo na. May patigayunon nga untat biyahe lang taon-ta. Anong latest ini? Kuwaunta detalye sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Report. Wala sang dapat kahangawa ng mga commuters diri sa may syudad sang Iloilo kasunod sang panawagan sang duwa ka grupo no ining Piston kag sang Manibela nga mag-strike. Kay diri sa Iloilo ang mga miyembro sang Western Visayas Alliance of Transport Cooperative Incorporated hindi magupod sa ginapatigayon nga transport strike. Actually subong adlaw Paul no. Okay. Nagsugod na ining strike sang pila ka mga transport group, especially ang Manibela kag Piston. Ini ang naging kaundan sang napahayag sang mga nagtambong nga mga presidente
sa nagkalain-lain nga kooperatiba, transport co-op diri sa Iloilo City sa ginpatawag nila nga presscon. Sa din ginpahayag ni Cheryl Songano sang WBATCI nga full force ang ilang mga units, tanan ang mga biyahe kag hindi nila mabatas no nga pabayaan ang aton sini nga mga commuters nga wala masakyan, especially ang mga nagatrabaho kag ang mga estudyante. That's why nga kung subong kung tanawon mo Paul, daw hindi gawa balanon nga may strike diri sa may Iloilo City suno sa aton siniya nga mga transport group. Sa pihak sina, hindi ya madula ang ila call for and support no sa kampanya kontra korupsyon. Kay ti bisan sila naga pabutyag sa ila sini nga sentimiento nga tikinhanglan gid man buylugan kag ipautwas ang sa aton sini nga mga kauturan ng ila siniya nga panawagan kontra korupsyon. Araman sa presscon si ICTTMO Chief, retired Colonel Odarico Garbanzos, kaupod si Colonel Kim Ligada, nga tiyang development sa Bungpol kung di kasi nagligad, no permit, no rally. Sa subok, hindi man yung stricto ang aton sini nga ICPO kung wala permit. Basta nga ang aton sini nga mga rallyista, hindi sila violente, kag magkooperar sila, no? Especially sa aton sini mga kauturan nga mag-rally. So hindi gid pag hugton sa aton sini nga ICPO ang pag-check nga wala ka mo permit, hindi ka mo karali. Kay suno kay Colonel Kim Ligada, mismo ang presidente ang nagrespeto sa aton mga kauturan kag sa mga civil society organization nga magpautwas ang ila siniya nga mga hibubunot may kaangtanan sa ila siniya nga nabatyagan nga mga pagkadismaya, no? Especially sa investigation sa korupsyon na Paul. Pamatian nato ng malipot nga pagpahayag mo sa pila ka mga transport groups nga nagtambong sa sining giniwat nga meeting sa Iloilo City Hall siniya nga hapon Paul. Sa lamesa. Presscon, I believe in Rachel Tuli, Joel Pambongo Radio, Association of Taxi Operators, okay. And also ang National Director. Good afternoon, mayong hapon sa officer and members sa West Bar. Una sa tanan, gusto ko ipalibalo sa inyo na ang alyansa, the Western Visayas Transport Cooperatives and Corporation Team, WBATCTI, naganindugan nga kami magkapadayon biyahe tungod kami nagabati sa Public Transport Modernization Program. Kami nagabati pag-iir nga ang pag-strike is counterproductive. Kini is a violation of our CTC on prangkisa. It is strong conviction sa alliance na ang pag-strike o untag yan is not a solution sa mga problema o challenges na among ginagawa. May right avenue o forum ang pagpresentar o pagpaabot namon sa mga hiling. Isa pa ang pag-strike halit sa aton economic activities. Instead na mapadali ang pag-transfer sa mga goods and services. Nabatian Paul no ang presidente sang West Visayas Alliance of Transport Cooperative Incorporated nga si Cheryl Songano, no, lain naman subong ang presidente sang sining alliance. So sa karon ang tanan ng mga units, especially ang mga modernized jeepneys naton, nag-operate ini, no, pero may ara gid man sa mga miyembro ang piston kag ang manibela diri sa Iloilo City, pero hindi na amo sina ka damo. So far wala sang dapat kahangawan, wala dapat kabalakan kag ang aton mga transport groups nakig-example na sa LTFRB, sa tanan nga sa city government kag sa LTO agud preparahan ini kay tibisan pa nga masilaton nga hindi gid super affected ang Iloilo City sang transport strike. Ginaistoryahan kag ginahandaan nila ang alternatibo nga mga tikang pananglit nga may ara sing shortage sa salakyan kag ang pasalig diri sang LTFRB Paul ang ginhambal nila kagina sa transport group sila nga kung kinahanglan gid man sang augmentation or dugang nga unit sa halimbawa out of route ang pagbiyahe para lang ma-augment ang mga pasahero, pasugtan na sang LTFRB bisan nga hindi na sila mag-apply pa sang permit Paul, no. Ang importante nga makiter
ang aton sini nga mga commuters sa nga nagakinahanglan sang masakyan, Paul. Okay. Nel, madamo gid na Salamat nimo dulong aton nga report para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Madamo nga salamat Janelle Baclay sa report. So good news para sa aton nga mga commuters, no. Way kamo sang kabalag-an kay ang hindi magsuporta diri, no, ang Western Visayas Transport Cooperative sa sining untat biyahe kag sa paghangop kuya, ano pa ni sila, kinanglan pa ni nila mag-waswas biyahe kay siyempre pila pa lang ka tuig niyang investment nila sa mga bag-o nila nga salakyan. Kag ang pagpatag sa opisyal nila nga may proper avenue para nga iplastar ang ining mga hibubunot, pero suportado nila yang kausa kontra korupsyon. Bisan kita, no? Radyo Publiko. Hindi natin gusto nga pawalaan lang ang ining mga problema kay lapnagon na gidya katama ang problema sa korupsyon. Radyo Pilipinas. Flood control pa lang ning ginestoryahan ta. Pilipinas. Ano pag hindi ayhan yang iban nga mga ahensya sa gobyerno ay tapa mausisa? Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Okay. This time magakwa pag kita sang report. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Magakwa kita sang balita, no? Startup Fest. May ginapatigan nga Startup Fest ang DOST kag iban pagit nga mga ahensya sang gobyerno. Pauntang detalye sang balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Hope, may nga. Yes, Paul, mayong hapon ang Department of Science and Technology o DOST Region 6, no, wala nag-untat sa ilang mga aktibidad kay kung last week ato na istoryahan ining RSTW 2025 isa man, no, sa dako nga aktibidad sa DOST. Ari naman niya, Paul, no, ginbuksan na formal ining Startup Festival 2025 kag ini, no, ginapangunahan naman sa DOST Region 6 kaupod ang mga katuwang ng mga partner agencies and private institutions. Lakip na dira, Paul, no, ang Department of Trade and Industry, Department of Information and Communications Technology, Department of Economy, Planning and Development, ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, Ascentech Expo, ang para sa bahin sa private sector, no, kag ang UMWAD Western Visayas. So ang festival nga iniya, Paul, no, para sa mga ihibalo sa ato ng mga tagpalamati, ginahiwat ini sa karon sa Iloilo Convention Center. Kag ang tema sini nga tuig amo ang Shaping a Vibrant Future for the Region's Startup Ecosystem. Kung sa diin, no, may masaksiyan sila dira sa lang nila makita sa convention center ang mga exhibit, no, sa mga nagkalain-lain nga mga partner agencies and institutions kaangay na lamang sa DOST Region 6. Amo man ang mga pa-contest o kung pa-indis-indis, and of course ang dialogue, no, kung forum sa mga naglain-lain nga topiko related sa innovation sa pagnegosyo. So katuyuan sini Paul ang Startup Festival ini ang pabaskugon, no, ang negosyo kag inobasyon sa bilog nga Region 6. In other words, no, pabaskugon ang startup ecosystem sa bilog nga Western Visayas. Giniwat ini sa Iloilo City bilang Center of Innovation sa Region 6. So, nangin highlight man sa opening ceremony ining launching sa Regional Action Plan for Startup Development para sa tuig 2025 to 2030. Those sort of Bible para sa mga startup tech, no, sa Western Visayas, ining Regional Action Plan for Startup Development, and ini, no, for a period of 2025 to 2030. So ara sa kayutan, ang pila ka mga dalagko nga mga opisyales, no, matag-as nga opisyales rather sa Department of Science and Technology. Lakip na dira, no, si DOST Undersecretary for Regional Operations Dr. Sancho Maburang, and also Dr. Lea Buendia nga Undersecretary naman niya
sang research and development. Ara man si Engineer Rowan Ilongga nga hepe no sang DOST Region 6. So until September 20 pa ini Paul no ang startup festival sa Iloilo Convention Center. Okay, nami gid na Startup Fest para nga ma-inganyo mga kauturan ta nga magnegosyo, correct. Okay. Hindi lang hindi ka pag-playo ang mangin dala naton sa pag-asenso kay damo man opportunity sa business kung tutukan naton. Yes, kagamo gid ina no ang mayor nga tinutuyo sang Startup Festival nga ini Paul no i-encourage especially ang ato nga mga pamatan-on no nga mag-engage into businesses but of course with the help of science, technology and innovation. That is why no kabahin gid ang DOST sa sining klase sang lihok no kay sa pag-modernize nato no as much as possible sa aton yung mga negosyo, kinahanglan naton ang inobasyon. Kinahanglan naton mag-innovate. Okay. Madamo gid salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Nung putunta nga ito, nabi nga mga netizens nga nagkatutok sa aton nga pagpangalagad, ano ang mas prefer ninyo? Magnegosyo o kung magtrabaho? Pero kung kung tagaan ko sang tsansa, abe-abe, pwede nga trabaho kag negosyo. No, dunganon mo, balansihon mo lang oras mo eh. Negosyo ka sa bakante mo oras. Pwede mo na, no? Pero sa mga fearless, ti may mga kilala kita nga nagsugod sila sa pagtrabaho, sang nakatipon gamay, nagnegosyo, nag-resign, nag-thrive pagid ang business nila. So damo opportunity sa negosyo. May iban man yan, pila ka beses anay nagpasimpalad sa negosyo. Kapila man ka beses sila nga napaslawan pero wala na-give up. Asa sa ulihiti, naglapad pagid ang ilang negosyo, nag-successful ang ilang business. So muna, testingan nyo gamay nga kapital. Abi nyo area, nakita ko niyang isa ka ang sa tubang balas ang St. Paul. Amo ning ilang bitsukoy ni blang trending. Nakita ko ning video ong Nicolay ne. Ariha ang istorya sang tag-iya. Nakita ko ni sa social media nga ang iya nga negosyo nga do natumba at ang business nila do pag pandemic tapos do nagsugod sila negosyo liwat ang ilang kapital more or less 1,500 lang. Hasta sa uli nag-umpisas hindi ang ginumpisahan gito nilang pansit malabon nila. Hasta sa nagdamo ng mga mga ginabaligya kasi namit giba ng ilang produkto. Muna ngati may na sila may restaurant na sila. Ngati nagadamo pagid ng mga customers nila. Amo man ang Joan's Fishbowl. Kita mo? Pila ka libo na nga fishbowl ang mabaligya nila sa isang adlaw kati mangod manamit pero nagapati ako nga tanan sina nga mga successful subong nagagi man na sa kabudlay hindi man na nga pagsugod mo ka na yon successful ka na pareho bala sa kay People's Champ Manny Pacquiao pag pinabili ka lang ng suka champion ka na hindi man siya mo na di ba kumbaga nag-agi gid siya nay sa sakripisyo pangabudlay so mo man ang negosyo proseso man ina bisan sa trabaho naton. So muna nga sa mga gusto mag-intra sa negosyo, nami gid nga intrahan yun ng Startup Fest sang Department of Science and Technology, DTI, kay iban pakit ng mga ahensya sang gobyerno. 49 minutos, magkaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. Mayong hapon sa kay Migo Austin Montaño watching from Leyte. Sagid ka mayad-ayat nga hapon kay
Josin Natalaray. Amigo taman ni sa Miagaw. Kag sa iban pagid nga nagtutok sa ato, no? Sagid ka mayad-ayad gid nga hapon sa inyo. Ang iban pagid nga mga balita patpaton naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side, Engineer Roy Louie kay pang sa studio sa transmitter, Mr. Jeffrey Petita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo